God is good all the time. all the time. God is good. Patuloy po tayong sinasamahan ng ating Ebanghelyo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ito'y may kinalaman kung paano tayo makipagkasundo. Sapagkat itinuro sa atin ng Ebanghelyo, step by step, paano ka makikipag-ayos o makikipagkasundo. Kaya nga, napakahalaga yung una, it should be in the spirit of prayer. Kaya nga sinasabi sa ating Ebanghelyo, kung mayroong 2 o 3 nagtitipon na nagdadasal, siya ay naroroon. Yan ang importante pag tayo nag-correct o nagkaroon ng fraternal charity. It should be done in the spirit of prayer. It should be done in the spirit of fraternal love. Na kaya mo tinatama o winawasto ang isang tao dahil mahal mo. Hindi dahil sa gusto mo siyang mapahiya o gusto mo siyang masiraan sa ibang tao o may pakitang mas magaling ka sa kanya. Correction should be done in accordance to fraternal love. And we can do that in the spirit of love. Kaya nga sinasabi dito, pagtitipon ng mga taong nagdadasal, ito rin ang sasama mo sa fraternal charity. Kung sa umpisang kinausap mo, hindi nakinig, magsama ka ng mga taong pwedeng maging saksi at tumulong sa iyo sa pakipagkasundo. Ang dadalin mo, yung kasama mo mga nagdarasal, hindi mga chismosa. Tatandaan nyo yan kasi minsan kaya lang isinasama para umusyoso. Hindi. Ang isasama mo ay meron ding damdamin ng pagtatama ayon sa kalooban ng Diyos. Gayun din po, pag hindi nakinig sa pagpunta mo o pagsama mo ng ilang tao, then hingin mo ang tulong ng simbahan. Kaya nga, ang ating kinatawan ng simbahan, bagamat tayo ang buong simbahan, hindi buong simbahan ang makakaalam. Ang kinatawan ng simbahan, pare. Kaya nga, sabihin sa pare, kasama ng buong sambayanan, I represent the whole gathering, then isasama natin ang simbahan to correct the person. Kung hindi pa rin makikinig, anong gagawin natin? Sasabihin mo na lamang, yan ay isang hentil at pagano. Mga kaibigan, napakaganda ng fraternal corrections in terms of the step. Kaya natin ginagawa yan at sinusunod ng Ebanghelyo to protect the dignity of the person. Bukod sa mahal mo yung tao, dahil siya nilikha ng Diyos, iniingatan natin ang kanyang dignidad na hindi siya masira along the way. Dahil alam din naman ng Panginoon, lahat ng tao nagkakamali, lahat ng tao nagkaka-conflict, lahat ng tao na mayroong diferensya, wala namang perpektong tao sa makatuwid. That is the way to manage the conflict. Napaka-positive. Lalo na yung mga conflict management, this is the best conflict management. Kaya nga, sa pagkakataong ito, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na pag tayo'y gumagamit mula sa panalangin ng fraternal charity, we always make the person more secured and safer. Dahil nga, bagamat mahirap magkamali, nakatatakot magkamali, but with this kind of procedure, kahit tayo magkamali, hindi tayo matatakot because we can take our mistakes as opportunities to learning. They become our learning curve. They become our learning lessons that we learn in our life. And then and only then we can say, experience is a good teacher. Kaya nga, we allow mistakes in our lives not because we want to commit mistakes. We don't intend to commit mistakes. But we allow and give space
mistakes in our lives so that we can learn from our mistake. Dahil alam naman ni Jesus, kaya ang ebanghelyo kahapon, di po ba? Kung nawala ang isa sa 100, hanapin ang nawala at ibalik sa kanyang kawan. At tuwang-tuwang mabuting pastol na pasan-pasan niyang ibinabalik sa kawan ang kanyang nawawalang tupa. At yun din, mga kaibigan, ang dapat nating maging damdamin. Na pag may bumabalik sa simbahan, bumabalik sa pamilya, bumabalik sa angkan, ano man ang kanyang pinagdaan ng kasalanan, tayo'y magalak na pinapasan, nagdiriwang. We celebrate. And that is the best reason to celebrate. Kung ang naligaw ay muling bumabalik sa kanyang tahanan. Kung lahat lang ng ating pamayanan at tahanan, ganyan ang mentalidad, mga kaibigan, walang tuluyang mamawalay sa ating pamayanan at sa ating tahanan. Lalo nga ngayon, pag may mali asawa mo, ayaw mong sabihin, dabog ka ng dabog. Hinagis mo plato, hinagis mo yung timba, hinagis mo kutsara, tinidor. Ang tanong ng asawa mo, may problema ba? Wala, okay lang. Ayaw magsalita. Hindi naman manghuhula yung asawa mo para malaman yung problema mo. Isabihin, importante lagi yung fraternal. Kung may sama ka ng loob sa asawa mo, edi sabihin mo, ang problema sa iyo, alam ng kumari mo, alam ng mga abay nyo, alam ng kapitbahay nyo, alam na ng buong bayan, and the last to know is your husband. Mali. We must know how to confront in the spirit of prayer and charity. Walang ibang pwedeng magsabi sa asawa mo, kundi ikaw. Papayawan mo. O tapos kumuha ka ng ninong-ninang ng abay. O kaya ng magulang mo. Hindi mag-usap ulit kayo. May nakaharap. O pag hindi, total naman ang pare ay nariyan para sa kasal at iniligtas ng mga pamilya. O tumawag kayo ng pare. Kasi tatawag kayo ng pare para lang magpahidan lang isa. Mamamatay na yung tatawagan nyo. Hindi ho. Kahit mga ganong sitwasyon, sinasabi ng Ebanghelyo, ang simbahan ay pwedeng tumulong. Mga kaibigan, ngayon nga yung pagkakalagay ng mga Facebook na yan yung mga galit natin, ipopost mo lang sa Facebook, magpaparinig ka sa Facebook, titirahin mo sa Facebook. Kaya tuloy, marami nasisira doon sa Facebook. Yung mga nagbabasa naman, sino kaya iyon? Sino kaya iyon? PPM mo. O siya ka na naman galit. Sino naman ang kaaway mo? O, andyan ang mga chismosa kayo sa Facebook. Alam niyo yung mga chismosa? Yan ang inaantay. Ano ang update? Sinong kaaway? Sinong pwedeng pagkwentuhan? O hindi ba sa Facebook? Lalo sa mga group chat. Doon kayo nagchichismisan. Ang chismis ngayon, hindi na verbal. Ang chismis ngayon, written. Susulat mo, kinakalat mo. Diyan nakakasama nga yung share. Dati ang chismis hanggang palengke lang at simbahan. Ngayon ang chismis, global. Pangbuong mundo, universal. Kung aabot kayong wifi sa Pluto, paabutin mo kang Pluto yung mga chismis na yan. Mga kaibigan, that is not the way to treat your neighbor. Total, may Facebook naman. O di gamitin mo yung private message mo yung tao. Alam mo, merong ganito ako na-obserbahan, ganito ang aking nararamdaman. Baka nagkamali ako, pero we can still verify it. Ikaw ang unang pwedeng mag-verify sa ganitong sitwasyon. O ganun. Hindi chismis yun. Kasi you do fraternal correction. And what is the point of Jesus? Ayaw niyang mawala at ayaw niyang magkahiwa-hiwalay tayo. Dahil habang naninira tayo ng kapwa, tuwang-tuwa ang demonyo
Dahil sabi nga ni San Pablo, habang kayo'y nagkakagatan, mauubos kayo. Mauubos tayong lahat. Dahil sa uli, pag siniraan nyo, ang pare, ang kapitbahay nyo, ang anak mo, ang asawa mo, you are destroying yourselves. Tuwang-tuwa ang demonyo. Tingnan niyo yung feeling niyo minsan pag ikaw nagkwento. Mata mo ha, alam ko yan, alam ko yan, alam ko yan, ang galing ko, alam ko yan. Ano, dapat sa iyo pumasok sa intelligence. Mga kaibigan, that is not the way. Na habang sinisira mo kapwa mo, ikaw ang magaling, saksak mo sa baga mo. O di ikaw na magaling, o ikaw na banal, ikaw na santo, ikaw na malinis, o doon ka sa altar, kakandilaan kita, iinsensuhan pa rin kita. That should not be our attitude. That when you tell somebody his mistakes, I am holier than the person, I am better than the person, ako ang magaling, o di ikaw na. Mga kaibigan, that is not a Christian attitude. A Christian attitude, we pray together, we do fraternal charity. Ayaw ni Lord na may mawalay sa Kanya. Amen.